mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DCRH Break Time tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Alamin kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Ben-Hur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ayun po ay Miyerkules, October 2. At welcome po sa DILG sa DZRH sa Break Time. Ito ay yung lingkod, Deo Macalma. At syempre, maliban sa akin makasama rin natin sa programa ang pangalawang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Tagal ko hindi nakikita ito. Isang taon na yata. Undersecretary Odilon Pasaraba. Magandang hapon, Yusek Odi. Lakay Deo, of course, Lakay Isuna, pero ang mukha, batang-bata, parang Secretary Ben-Hur Abalos doon. Ako, magandang hapon Pilipinas at sa lahat po ng nakikinig at nanonood on air at online. Magandang hapon. At ang DILG po inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po namin ang aming ahensya sa mga nakikinig na publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Lakay Deo, ang DILG po ay matino, mahusay at maasahan na ng paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamayan. Kaya naman nagbabalik tayo, Lakay Deo. Kumusta na? Sinong papalit kay Senator Ben-Hur? Ha? Nakakaabangan ng mga mamayang Pilipino, Lakay Deo. Alam ko, ibubulo mo sa akin mamaya At bilang bahagi ng mas pinalawak na paghahatid na mabalit at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood. Siyempre sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, siyempre sa aming website dzrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. Oo nga pala, Lakay Deo, Mascara Festival, October 4 ng Bacolod City. Wow. So, sa lahat ng mga nakikinig ngayon at sumusunod, nagsusubscribe ng DILG sa DZRH Break Time sa Negros. Magandang hapon at para man po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ating ahensya or suggestion, tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At siyempre, Yusek, bago ating mga bisita, abay dumako muna tayo sa DILG Balita at Aksyon. At tumuha tayo sa ating mga latest happenings at mga balita, Yusek. Tama ka, Lakay Deo. Sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin of course ang latest news, mga kaganapan, mga happenings sa aming ahensya. Lakay Deo. At sa ating mga balita at aksyon, nagpasalamat si DILG Senator Ben-Hur Abalos. Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwala
at kumpiyansa sa kanya ng Pangulo para maging bahagi ng senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa 2025. Ayon kay Secretary Abalos, ang nakalipas na 2 taon ay isa sa pinakamalaking karangalan sa kanyang buhay at magsilbi sa administrasyon bilang kalihim ng DILG. Samantala, buang puso ni Secretary Abalos sa panawagan ng pagtutulungan at pagkakaisa para sa ikabubuti ng ating bansa. Lakay Deo, kaya naman po nandirito kami para ipaabot ang pasasalamat ni Secretary Benhar Abalos dahil in solidarity sa ating mga followers, mga nakikinig sa DILG, sa DZRH across all sectors ng ating lipunan ay sinundan nyo ang kanyang liderato sa DILG. And sana susundan pa po ng mga nakakaraming mga mamamayang Pilipino ang kanyang mga yapak, aspirasyon, bithiin at aksyon sa ating mga kababayan. Kaya lang, wala pa siyang padispedida dito. Baka ako surprise. Ganun ba? Suportado ni DILG Secretary Benhar Abalos ang pagsasanib puwersa ng Philippine National Police at ang Land Transportation Office or LTO laban sa motorcycle theft or ang pagnanakaw ng motorsiklo. Ang kasunduan ay nilagdaan ng PNP at LTO kaugnay ng interconnectivity ng kanilang mga Information and Communications Technology or ICT system, kung saan maaari nang i-verify at ma-access ng PNP Highway Patrol Group or HPG sa ICT system ng LTO ang record ng mga motor na kasalukuyang iniimbestigahan. Magtatalaga rin ang pulis mula sa PNP HPG sa LTO Command Center upang mas mapabilis ang pag-verify sa mga impormasyon gaya na lamang ng detalye ng Certificate of Registration at ang official receipt. Ayon sa ulat, aabot sa 30,000 kada taon ang mga kaso ng pagnanakaw ng mga motorsiklo sa buong bansa. Dami palang magnanakaw ng motorsiklo, Lakay Deo, by the way. Happy Fiesta sa ating Dinagat Island. Kararating lang namin kanina. Dahil Dinagat kami Island. Sa saan yan? Anong province? Caraga. Dinagat Island is a province. Caraga. At saka sa Mascara, sa Bacolod. Bacolod, yes. Samantala, pinangunahan ng DILG itong araw ng Sabado ang kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan. Kalinisan sa Bagong Pilipinas sa program sa Barangay Pinagsama, Taguig City. Layunin ng programa ang patuloy na pagtutulong-tulong ng mga LGUs at ahensya ng pamahalaan na gawing malinis ang mga komunidad sa buong bansa. Samantala, pinabati rin ng DILG ang nasa 15,000 na top barangay performance para sa second quarter ng 2024 para sa kanilang performance at matagumpay na paikisa sa Barangay Road Clearing Day, Barangay at Kalinisan Day, at halina't magtanim ng prutas at gulay sa barangay ng DILG. Wow! Kaya naman bumabati po tayo sa lahat ng mga barangay officials, mga barangay nutrition scholars, tanods, at mga barangay health workers Lakay Deo na nakikinig ngayon. At syempre, ang mga parents at ang mga estudyante, parang uwi yata ngayon Lakay Deo, kaya mag-ingat. Nakikisang DILG sa lahat ng lokal na pamahalaan at mga kawani nito sa pagdiriwang ng 33rd Local Government Month Lakay Deo. So, ating palagunitain ang lokal na otonomiya ng mga lokal na pamahalaan on its 33 years, sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 63 na inilabas noong ika-2 ng Oktubre 1992. Ang buwan ng Oktubre ay dineklara bilang buwan ng lokal na pamahalaan at ang ikalawang linggo naman bilang linggo ng lokal na pamahalaan at ika-10 araw ng Oktubre bilang
bilang araw ng lokal na pamahalaan. Ang Local Government Month ay pinagdiriwang upang kilalanin ang pagsisikap at kontribusyon ng ating mga lokal na pamahalaan sa pagpapaunlad ng ating bansa. Mabuhay ang ating mga lokal na pamahalaan, Lakay Dio. Mabuhay! At ilan lang po yan sa balitang hatid ng DILG. At siyempre, Yusek, sa ating pagbabalik ay may mga makakasama tayo upang talakayin ang mga natatanging programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga LGUs. Parada ng mga magagandang gampanin, mga performance at mga inisyatibo ng ating mga lokal na pamahalaan. At sana mga magandang ginagawa ng ibang LGUs, gayahin din ng iba pa. Ayan. At yan po ay sa ating pagbabalik dito pa rin sa DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient, LGUs that successfully pass the seal shall receive the SGLG Incentive Fund to help finance their development projects in their locales. On and on, the SGLG inspires each and every LGU to take on the challenge of the ever-evolving landscape of public service. On and on, the SGLG inspires each and every LGU to be effective partners in this transformation journey towards inclusive and resilient prosperity. Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision, one seed. The seed of good local governance. Talaga, Yusek, binibitin mo. Ayaw pang sabihin kung sinong papalit kay Secretary Abalos. Alam mo naman, wala sa ating salary grade yan. Secretary Anton Lagdameo ba o Congressman Ace Hardware Barbers? Oo, mas marami kaya tayong alam. Ikaw talaga, malihim ka. Ibulong mo sa akin mamaya, ha? Ayan na. Sister El, tawagan mo si Secretary Abalos. Ayan, siya interviewin natin, alamin natin kung sinong papalit sa kanya. Sino i-recommenda niya. Ayan. At ngayon pong Local Government Month na kumikilala sa kontribusyon ng mga lokal na pamahalaan sa kaunlaran ng bansa, ating alamin ang mga natatanging programa ng ating mga lokal na pamahalaan. Nako, Lakay Deo, maalam talaga itong Lakay Deo na to, no? Pero sa amin, sa DILG, wini-welcome natin po ang tawag dito. Wini-welcome natin yung susunod na DILG Secretary. Liderato na magpapatuloy sa mga adhikain ng DILG. Ating kilalanin ang dalawang programa ng ating mga lokal na pamahalaan na itinanghal na pinakamahusay na programa sa Galing Pook Award 2023. At una nga dyan, Lakay Deo, ang Pasig City Pre-Hospital Care and Emergency Medical Services or Medical Control Program. At siyempre, susundan naman nito ang Fish from the Mountains, ang Bayawan Inland Aquaculture Experience. Kaya naman, Lakay Deo, at sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo ng ating mga lokal na opisyales, ating alamin ang iba pang detalye kaugnay ng kanilang mga programa at ating makakasama sa hapong ito. Sinuunahin natin, Lakay? Bayawan City, Negros Oriental, Mayor John Jack Raymond Jr., at of course, makakasama niya si Engineer Kenneth Artes, ang City Agriculturist of Bayawan City. Magandang hapon po, Mayor. Good afternoon, Yusek, Delon, Pasaraba, and of course, Sir Deo, Macalma. Good afternoon, of course, in also our incoming Senator Benhur Abalos. Magandang hapon rin sa lahat nakikinig at saka who's watching today.
Ang ganda ng pagkasabi naman ni Mayor Mayor Raymond. Jack. Oo. Mayor Jack. Oo. Alam ko Yes, exactly. nagkasama kayo ni Secretary Benhar Abalos ng galing pook judgment, no? Kaya magandang yung interaction. Lakay Deo. Take it away, Yusek. Ayan. Wow. Mayor Jack, baka pwedeng batiin mo muna po ang lahat ng mga taga-Bayawan, no? Para naman Nanonood sila ngayon. Nanonood sila ngayon. Kaya take it away. Okay, at sa lahat ng nanonood sa Bayawan, of course, sa tanang nananaw sa Bayawan City, Negros Oriental, mayang hapon sa tanan. And of course, here we are invited sa DCRH for our best practices sa syudad sa Bayawan. So, this for all of us, atin itong lahat. Kasama ko ang ating mabuting city agriculturist, Engineer Kenneth Artes. So sa lahat, good afternoon and may God bless us all. Yes. Lakay Deo, Mayor Jack, local government code anniversary na naman natin. And in its 33rd anniversary dito sa ating DILG sa DCRH Break Time, ating pinangako sa ating mga nanonood at mga tumatangkilik sa atin na ibigay natin yung mga posible na sa paningin nila ay imposible. Imagine, fish from the mountains. Yung nga eh. Di ba? Ito yung mga inobasyon ng ating mga lokal na opisyales. Anong klase? Anong klase mga isda ang meron doon sa mga bundok? Ayan. Ating aalamin why fish from the mountains, Mayor Jack, at paano nangyari ito. Baka pwede nating ikwento ng klarong-klaro sa ating mga nakikinig kasi ang local innovation ay buhay na buhay sa Bayawan City. Take it away, Mayor. Thank you very much, Yusek, and of course, Sir Deo. This happened. This didn't happen overnight. No, this started in 2013 with past four administration. I'm the fifth administration who continued it as a mayor. And in 2013, the Bayawan City built the inland aquaculture in Danapa. It's about 15 kilometers away from the city proper na sa bundok, na hatchery ng tilapia. Wow, and then tilapia pala. We produce about 2 million fingerlings every year and selling about 25 cents per piece up to 45 cents per piece. It depends upon the size. So there's 25 cents, 35 cents, and then 45 cents. So and through that, before we were selling it to different fish ponds within Bayawan and outside Bayawan within the province of Negros Oriental to help yung sa mga tilapia sa mga fish ponds, yung malapit sa dagat. Then in 2016, more or less, na we thought of yung may mga tubig sa mga bundok sa Bayawan City na why not introduce it to our farmers na yung may mga tubig aside sa mga tubig na pwedeng bigyan ng mga fish pond. The fish pond size is about 250 square meters, and then as of today we have about 412 fish ponds already, and this is about 363 farmer beneficiaries who receive this. So, ang ginawa natin is talagang food security program kasi we are agricultural city. We are also gifted with the ocean. Meron kaming ocean, but of course, during the southeast monsoon or habagat, hindi kami or may mga bagyo, hindi kami makakuha ng mga gandang isda. Bayawan City is a tuna highway, pero at saka ibang species pa ng fish. But during typhoons and habagat, yung fish namin from the ocean, it goes low. Walang isda yung sa market. So what we did is that we created this one yung sa Fish from the Mountains, and the city agriculture and the aqua culture sa office ng agriculture, we started into free digging of ponds. Either tao magdig, the city pays 30,000 sa farmers na sino magdig para to encourage them, or and my administration, I also bought a backhoe for the city agricultural office just for the digging of ponds. So that's why ngayon we have still about 200 more lined up farmers who are naka-line up para sa backhoe at saka sa pagdig to expand this laking tilapia niyan. So
more or Plapla less, na yan. the food security program of our people during the pandemic, we were able to feed our people. At the same time, even the neighboring towns bought from these different farmers. And imagine if you can buy, nasa bundok ka, Bayawan City is 69,907 hectares, more or less. And then our farthest barangay is about 51 kilometers away. So, Malayo din. yung iba na nasa bundok, they can buy fishes between 80 pesos to 110 pesos per kilo, averaging about 5 to 7 pieces in a kilo, more or less, of fish. So, yun, at least nakatulong, may isda, at saka at least may ulam kaagad sa mga bata. And what's nice about it is that it's very easy to copy to other LGUs. It's very easy to copy, and at the same time, the food security of our people here in Bayawan, at least address, at saka yun nga, as I said, it's been with five administration. Ang iba pa nga namin, different political party, but we help each other kasi sa eskwelahan lang naman hindi maganda magkopya eh. 'Di ba? Sa ano mga best practices ng ibang LGU, i-copy na lang natin para it's easier and faster. Pwede mangudi ko dito, Mayor. Ayan. Mayor, itong inyong inland aquaculture, ang inyong programa ba ay sino ba ang sinusuportahan nito? Sino po ba ang mga nakikinabang sa inyong programa, Mayor? Kanino napupunta ang kita nitong aquaculture program po ninyo? Diretso ho sa beneficiary, talagang farmers, talaga yung poorest of poor na farmers, sila talagang binigyan namin. Walang mga associations na binigyan. Direkta individual farmers binibigyan kasi when we give them this one, yung free digging of ponds, also we give also free feeds for 2 cycles of feeds na binibigay namin. At saka ang bayaran lang nila is the 25 cents of fish, which is about 1,250 pesos lang ang counterpart ng isang farmer. At saka ang ilagay yan is how many thousands we put? 1,250 fingerlings ang ilagay namin. At saka they will pay 500 pesos. Sorry, not 1,250. 1,250 fingerlings ang ilagay. At ang bayaran ng farmer, ang counterpart ng farmer is only 500 pesos. Yun lang ang counterpart nila. But the 2 cycles of feeds is libre galing sa city of Bayawan. And of course, all yung mga anong gasto-gasto ganon. At saka, but of course, the farmers, siya mag-feed, siya maglinis, siya mag-check sa tubig, ganon. So at saka, what's nice about it is that even hindi ka marunong na to grow that particular fish, the city of Bayawan, to the city agricultural office, meron tayong fish technicians sa mga barangay, even sa bundok. Wow! Tingnan mo Fish naman to. technicians, meron palang ganun. May mga fish technicians o mga technology sila. Alam mo, itong Bayawan naman, Lacaydeo, isa siya sa mga lokal na pamahalaan na city agriculturist nga, pero hinati niya may agriculture talaga at may fisheries sector. Kaya si structure pa lang panalo na tong Mayor Jack na to. Mayor Jack, sabi mo kanina, you have like 400 plus na enrolled na pond owners, no? Sa iyong liderato ba ay mag-e-expand pa ba ito? I-expand ba ninyo to? At ilang porsyento ang inyong magiging expansion? At ito bang mga pond owners ay sa kanila yung lupa or pwede ring i-donate or i-list through our local government units? This properties is owned by our farmers. And then yung iba naman ito kasi here in the province, yung iba is under the DNR pa na sila ang nag-claim, ang iba naman is CARP beneficiary. Ang iba naman nag-rent lang, nag-lease sila sa ibang mga family members nila or mga neighbors nila, nag-rent lang. We still allow kasi kung ano ang gusto nila, we're here to support, no? Hindi lang ito sa fish, even into agriculture because we are sugar producing city also, rice and corn. Also we have a little cotton
And then of course yung fish on the mountains that we are targeting, no? Yung target namin with the agriculturist is about, we're targeting about 1,000 tons in the next how many years. So talagang parang to sustain the food security program of the city and to help also the province of Negros Oriental. Engineer Kenneth Artes, ilang buwan po bago anihin ang isang tilapia? At nakakaisang siguro yung nakita kong kanina, yung malaki yung hindi na tilapia, plapla na yun ha. Pagka na-raise nyo yan, ilang buwan at magkano ang kinikita nyo tuwing anihan, Engineer Kenneth Artes? Good afternoon po. Magandang hapon po sa ating lahat. Bali po 3 to 4 months po yung rearing, isang cycle po. Tapos yung pan po kasi natin is backyard. So hindi ito yung commercial na big pans, but basically backyard. Ang size lang nasa 250 square meters yung isang pan size. That ang isang farmer would earn about 30,000 sa isang cycle po. 20. Malaki na, 30,000, 3 to 4 months. Malaki din. Hindi, po sa household income nila, and most especially during this time of the year na typhoon season. So nabibigyan po talaga ng direct access yung ating mga kababayan, lalo na sa kabundukan, ng direct access to fresh fish, protein source, no? So kasi yung sa isang pan po ang na-harvest doon na tilapia ay nasa 150 to 200 kilos po yung isang pan. Dami pala ayan. Lakay Deo, if this innovation ay posible sa mga mountainous area tulad ng Bayawan City, much more doon sa mga patag nasa kapatagan at may magandang source of water kasi kanina sabi nga ni Mayor Jack, yung mga area na may tubig, minaximize nila yon. But they are located sa mountainous area. So sa lahat ng mga nakikinig, baka pwede nating, bigyan ng oportunidad na makilala at aralin ang fish from the mountains ng Bayawan City para naman may sustainable livelihood ang ating mga kababayan. Lakay Deo. Ano kaya lasa nung tilapia doon sa Bayawan? Lasang salmon kaya yon, ha? Mayor Jack, baka masagot mo ang tanong nila kay Deo. Masarap yung mga tilapia natin, di ba? What's important kasi sa tilapia from the fish in the mountain is that the water comes in at saka meron din lalabas, free-flowing yung water. Tubig. The most important sa tilapia from the fish on the mountains para you cannot smell the hindi stagnant. Yung stagnant na water kasi you can smell the bad odor of the fish. Pero kung flowing yung water 24/7, walang amoy yung isda. Hindi siya amoy putik. Ayan. Yung hindi lasang gilik, sabi nga natin dito sa Metro Manila. Okay, Mayor, bilang isa po sa mga nahatanging LGU na ginawaran ng Galing Poke Award, ano naman po ang mensahe natin, Mayor Jack, sa ating mga kapwa LGUs na nais ding matagumpay sa kanilang mga proyekto at programa katulad nitong aquaculture po ninyo, Fish from the Mountains? Well, to the other LGUs, my fellow mayor and other head of the executive branch, most important, especially that we are an archipelago sa Pilipinas, is that food security talaga ng mga tao natin at saka cheap food, yung mura na pagkain para sa tao. So I think to replicate and to copy our best practices here in the city, the Fish on the Mountain, is that sa lahat ng mga LGU, mga mayors, governors, you are very much welcome to contact or email us and study. Or even, as I said during the Galing Poke Award, is that I am very willing to send our people from the City Agricultural Office to other cities, municipalities, and provinces in the country para makatulong on how they can start with this. Para naman it will be much easier kasi more or less kami, nakita namin yung ups and downs, yung ang mga problema sa field, mga problema. So at least ito makatulong sa lahat. Mayor Jack, sir, maraming salamat po. Mayor Jack, John Jack Raymond at si Engineer Kenneth Artes, ang City Agriculturist ng Bayawan City, Negros
Oriental. Parang ayan. magkapatid lang silang dalawa ni Oo Mayor. nga, no? O, regards po sa mga taga Bayawan City, mabuhay po kayo. Lakay Deo, maraming salamat, sir. Maraming salamat, Sa Mayor ngalan- Jack, Engineer sa ngalan- Kenneth. Lakay Mabuhay Deo. po kayo. And syempre, sa ngalan po ni Secretary Benhar Abalos, Mayor, nagpapasalamat po siya. At mula sa Negros Oriental sa Bayawan City, USEC. Abay, dumango tayo dito sa may malapit-lapit sa Pasig. Ayan. Dahil nasa ating linya na si Doktora Nerissa Sabare. Ayan. Ang chairperson ng Pasig City General Hospital. Aba, meron palang PGH diyan sa sa Pasig. Department of Emergency Medicine and Acute Care. Ayan, hospital. Si Doktora Nerissa Sabare. Doktora, good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Cute pala ni Doktora. Good afternoon po. Ayan, Akala ko, ang cute naman ni Mayor Vico ng Pasig City. Siyempre, gwapo yung kanilang mayor na akala natin siya ma-interview natin. Matanong ko na sana kung sino ang girlfriend niya ngayon tsaka kailan siya ikakasal. Doktora, sino bang girlfriend ni Mayor Vico ngayon? Ako po, hindi rin po part ng salary grade ko. Narinig ko po kasi. Doktora Nerissa, alam mo, batang-bata pa ako, batang-bata pa. Identity na nila kay Deo yan, ang magtanong. Di ba? Kanyang mga yan ang kanyang... Pero hindi kita pipilitin, Doktora, baka mamaya magalit si Mayor Vico. Ayan. Hello, Mayor Vico. I-text mo na lang mamaya. Ayan. Okay, take it away, Yusek. Doktora Nerissa Sabare, pwede niyo bang ibahagi sa amin kung ano yung nagiging inspirasyon or daan na nag-trigger kung bakit meron tayong Pasig City Pre-Hospital Care and Emergency Medical Services Medical Control Program? Okay po. Sisimulan ko lang po na ako po ay isang emergency medicine. Yun po ang specialty ko sa emergency department po. So, nakikita namin yung mga gaps na pagdating, yung pasyenteng dinadala galing sa bahay na matatanggap namin sa emergency department. Ang laki kasi po ng gaps na ito. So, pagdating sa communication, pagdating sa management po ng pasyente, so doon po kami nagsimula. So what we did was come up po kami, which is also based naman po sa WHO na emergency care framework nila. So meron po kaming framework na ginawa na kung saan nagsisimula from the time na natanggap ng pasyente si pasyente tatawag sa command center, natanggap ni command center ang tawag ng pasyente at time na magdi-dispatch naman sila ngayon ng emergency responders. Si emergency responders naman pupunta sa kung saan nandoon ang pasyente, dadalhin nila ang pasyente papunta naman sa ospital or kung saan man appropriate na institution. So doon po ito nagsimula. So what we did was to integrate this process with focus on early recognition and management. Ayun. At anong klaseng serbisyo o pre-hospital care itong at medical services ang inihatid po na yung programa, Dr. Sabare, ma'am? Ang idea po kasi ng pre-hospital care ay ang pagbibigay po ng medical attention while patient is in the field, meaning galing sa bahay, nasa ambulansya, papuntang ospital. So technically po, ang service na ito ay practice pa rin po ng medicine. So kaya po kami kasama dyan sa usapin kasi kami po ang nakita namin kung saan yung gaps. So nagtayo po kami ng framework at pumapasok po doon yung service na magbigay ng medical direction and medical control at oversight po doon sa activity na to. Activity na pagdala ng pasyente papuntang sa ospital. So kasama po doon yung education ng mga responders natin. Kasama po doon yung communication na tama ang maibibigay sa aming information with regards to ano ang kailangan na lunas ng pasyente. So ito po yung aming service na ginagawa
pagdating sa medical direction, yung education, trainings nila, maayos na komunikasyon, at para po maka-access ang pasyente ng healthcare service at maging maganda po ang outcome nila pagdating sa ospital. Lakay Deo, tanungin natin si Dr. Nerissa, ilang taon na po na institutionalize ito sa inyong mga medical system, and at the same time, yung impact, pakibahagi yung impact nito sa ating health service delivery sa Pasig. Actually, unofficially, nagsimula po ito nung marami po tayong mga patients na dinadala on EJK, extrajudicial killings. Wow. Nagsimula po, nag-usap-usap na kami. Talaga? However, na-link mo dyan, Dr. Nerissa. Okay, proceed, Doc. Naging official po ito nung pandemic time. Kasi dito po talaga namin nagamit yung aming coordination, no, with the emergency responders, all institutions. So naggawa po kami ng triaging guidelines, no? Kasi sa framework nakita namin kung saan ang blockade nung pag-access ng pasyente sa emergency healthcare. So doon namin tinugunan to. So noong pong surge, doon po namin nagamit ito. Di ho ba nung surge, nagkaroon ng time na hindi nakakapasok ang ambulance sa emergency department. Ang mga pasyente nakalinya lang sa loob ng ambulance sa emergency department. So what we did, dahil meron na po kaming yung parehong institutions nakikita kasama doon sa collaboration, meron pa ho kaming step-down facility ng COVID facility po nung pandemya. At ang sumunod po, nagtayo rin ho kami ng isang area no, kung saan yung mga ambulansya hindi kagad natatanggap ng emergency department, pwede ho namin ilagay doon sa area na yon na merong mga medical care din naman po na titingin. So technically po, yung framework, ang idea po is pathway, kung saan ang blockade, yun ang tutugunan namin. At pwede kami mag-expand and at the same time, pwede kami mag-decompress. Lakay doon Deo, sa pathway po na ito. Parang linawin lang natin, parang linawin lang natin. Nagsimula to nung COVID-19. Ayan, pandemic. Hindi siya EJK. Tama, Dr. Nerissa? Officially po, opo, tama po. Yeah. Kasi yung mga sabi, ano kayang relationship na allergy si Yusek sa EJK, ayan. Anyway, anyway, Dr. Nerissa Sabare, ayan. Anong kadalasan na tinutulungan nyo? Sinasakay sa ambulansya, ayan, gaano kabilis, ayan, 5 minutes ba? Pagka parang DILG Emergency 911, Director Kuyang Francis Fajardo, pagka ba tinawagan yan yung mga nasagasaan, nasaksak, nabarel, o kaya mga nganak, ayan, mabilis ba? Ilang minutes bago madala sa ospital, ma-pick up sa pinangyarihan ng insidente, sa pipick up ng ambulansya? Ilang minutes bago makarating sa ospital, Doktora Sabare? Doon po sa aming framework, para lang po maintindihan, hinati-hati po namin yung klase ng pasyente. So meron po kami sinasabing critical, urgent, and non-urgent. So pagdating po sa critical, iba pong oras yung sinasabi natin dito, dapat po mabilis sila. So ito rin po ang nakita namin, no? Kinuha talaga namin yung oras. Ang average duration po, binase rin po namin to dun sa sinasabi kong pathway, di ba? Pagtanggap ng tawag, pagdala sa ospital. So pagtanggap ng tawag, nakuha po namin base sa nakita namin ay 3 minutes po, no? Ang average minutes, po ng response time. Sa call pa lang ho yun, sa pagtanggap po ni command center ng tawag. Pagdala naman po sa ospital ang average po namin ay 16 minutes. Pero for critical patients, 7 minutes. For urgent patients, 16 minutes. Non-urgent, 16 minutes po. Wow, ang galing Doktora. Pero bago tayo matapos sa ating programa, ano po ang hotline? Ayan, 911 din ba ang emergency line ng Pasig City? Pasig City General Hospital, Doktora? Ano po ang number na pwedeng tawagan kung may mga emergency cases na ating mga kababayan dyan sa Pasig? Meron pong number, kaya lang po hindi ko memorize, pasensya na kayo. Wala ba kayo? Ang command center po merong number, but ang Pasig City General Hospital, ang aming pong number ay 028-633-333 po.
Ayan. Ang command center po, mamaya po pwede ko pong ibigay. Sige. Pakitext na lang po, Doktora. Doktora, maraming salamat po at regards kay Mayor Vico. Ayaw yata magpa-interview sa amin. Di ko naman tatanungin kung sinong girlfriend niya. Kung saan magpapakas. Lakay Deo, ipagpaumanhin mo. Busy si Mayor Vico because tomorrow ang Lab for All sa Pasig. Yes. Doktora Nerissa Sabare, maraming salamat, Doc. Thank you and good afternoon. Salamat po. Cute-cute naman ni Doktora. Doktora Nerissa, maraming salamat. Ayan, si Doktora Nerissa Sabare ng Pasig City General Hospital. Lakay Deo, no? Sila kay Deo, mga kababayan, talagang ito naman. Alam mo naman very tayo, kind words. Alam mo naman tayo pagka nakita ng mga magaganda, gwapo, ayan, magagaling, pinupuri natin yan na Yusek. Kailangan natin yan, Lakay Deo, sa panahong ito, yung positive na ano. Ayan, katulad na makausap natin mamaya, pinakamagandang lalaki sa DILG Emergency 911. Ayan. At sa ating pong pagbabalik mahabigan, tutungo tayo sa DILG Connect at pag-usapan din natin, ayan, parang kay Doktora Sabare din, yung mga emergency cases, alamin natin kung gaano rin kabilis ang pagtugon ng DILG Emergency 911. Ayan, alam niyo sa Amerika lang merong 911, dito rin meron. Ayan. At mamaya ay makakasap natin mga brethren, mga kuyang, ha? Ayan. Panoorin niyo si Executive Director Francis Fajardo mamaya ng DILG Emergency 911. Hindi po tatakbong senador. Ayan. At ayan, Yusek, sa ating pagbabalik sa ating DILG Connect. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Pursuant to EO number 139 dated August 18, 2021, amending EO number 115 dated August 5, 2002, the beneficiaries of barangay officials who died during their term of office can receive death and burial assistance nationwide. The beneficiaries of the Punong Barangay can receive 20,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses, while the beneficiaries of the Sangguniang Barangay members, Sangguniang Kabataan Chairman, Indigenous People Mandatory Representatives, Barangay Secretaries, and the Barangay Treasurers can receive 10,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses. In availing the barangay officials' death and burial assistance, the following are the documentary requirements. The total processing time of barangay officials' death and burial assistance is 46 working days, including the 20 working days for the DBM to release the fund. Since the implementation of the BODMA program in 2002, the DILG has provided a total amount of 686,386,000 death and burial assistance to the beneficiaries of the DBOs. Currently, the continuous enhancement of the BODMA information system is one of the priorities of the department as the processing of death and burial assistance is being done online. This effort underscores the department's commitment and support to the marching order of our President to facilitate the full digitalization of processes in the bureaucracy and collectively strive towards a matatag na bagong Pilipinas. Flash Report! Malungkot na balita, Yusek, ang Taal Volcano ay kasalukuyang nag-aalburuto, may pagsabog. So antabayanan po mahabigan ang karagdagang detalye mula sa PHIVOLCS. Inuulit natin, ngayon po ay ongoing. Ayan, nag-aalburuto o may pagsabog sa Taal Volcano. Flash Report! Flash Report! May andalas yatang mag-alburuto ang Taal Volcano ngayon na Yusek, ha? Anyway, nagbabalik po ang DILG sa DCRH sa break time sa DILG Connect. At sa ating bigyang pansin na Yusek, ang katanungan ating mahabayan sa DILG Connect. Nako, tama ka, Lakay. At narito ang katanungan ng ating mga kababayan na idinulog sa ating ahensya
sa Office ni Secretary Benhar Abalos na atin namang bibigyan ng kaukulang solusyon at aksyon at atin pong makakasama sa hapong ito. Sabi mo nga, ang pinakagwapo, pinakamatikas, at pulang-pula from DILG Emergency 911 National Office upang alamin ang aksyon na hatid ng Emergency 911 Hotline Services ng DILG. Magandang araw po, Director Francis Fajardo. Good afternoon, Director Kuyang Sir, Francis. Magandang hapon po, Lakay Deo, Sir, and Yusek, Sir. Hi, Francis. Alam mo, concern ni Secretary Benhar to, representing yung concern ng mga tao, no? Na functional ba ang 911? Ayun, tama ka. Oo. Meron palang 911. Lakay Deo. Ano simulan mo na. Ayan, Kuya Francis Fajardo bilang Executive Director ng DILG Emergency 911. Ayan, buhay pa pala ito at meron ba kayong mga tinutugunan ng Emergency 911 hotline at services sa DILG? Nagpa-function ba ito, Director Francis, sir? Lakay, functional ang ating 911 DILG emergency. Actually, lahat ng klaseng emergency ay natutugunan natin. 24/7 ang mga emergency telecommunicators natin nakaka-receive talaga ng mga emergency calls nationwide yan. Lakay Deo, sir. So, 911 lamang ang tatawagan Director Francis Fajardo, sir? Yes po. 911 number lang po ang tatawagan natin. Ano po yan? Kahit walang load, tawag tayo sa 911 ay talagang masiservisyohan tayo. Lakay Deo, sir. Paano ang proseso ng 911 services, Director Francis, sa pag-responde sa mga tawag? Ayan, matapos bang makatanggap ng tawag, ilang minuto, gaano kabilis ang magiging pag-responde ng ating mga otoridad, kapulisan, bumbero o kaya mga doktor? Katulad ng kwento kanina ni Doktora Sabare ng Pasig. Bali, ganito po yun, Lakay Deo. Pag may tumawag sa emergency 911, ang una natin hinihingi dyan yung kung ano ang emergency niya, where's the emergency, at kukolektahin natin yung mga importanteng impormasyon upang matugunan itong emergency na ito. Pag nakolekta na natin yung mga impormasyon ng mga caller, i-dispatch na natin agad-agad sa kung mapasunog sa Bureau of Fire, sa nearest fire station, if police assistance, sa nearest police station, at kung sinabi nga kanina ni Doktora, kung medical, dito sa mga emergency medical services natin, Kadeo. Paano kung away mag-asawa? Ayan. Patungkol naman yan, Kadeo, meron din. Actually, we have a memorandum of agreement with the Philippine Women Commission na kinikiter na natin yan. 9262. Violence against women and children. Bausi. Alam ba, nag-away si Mr. at saka si Mrs. Ginugulpi ni Mr. si Mrs. Ayan. Pwede tumawag sa 911 at pwede kayong mag-responde, Director Francis. Tama bang sabihin yon, Kadeo? Pero talagang meron. Talagang yung mga mister na abuso sa kanilang mga misis, atong mga misis na to, pwedeng tumawag sa hotline number 911 upang matugunan ang kanilang reklamo. Ayan. Ganun pala yan. Ayan. So, anong dapat tatawagan ng ating mga kababayan kung may mga emergency cases na ganito, Director Francis? Simple lang. Mag-dial lang tayo ng 911 kung ano ang emergency, kung medical, sunog o police assistance. Iba-ibang emergency, Kadeo. 24/7 yan, Director Francis. Ayan, baka mamaya tumawag ka sa 911 the number you dial is not yet in service. Wala naman ganun. Wala naman po. Ito pong 911 talagang, although medyo kulang tayo sa manpower, pinipilit natin i-accommodate lahat ng mga tawag araw-araw, 24/7. Magalit ba si Yusek Pasaraba pagka walang sumasagot? Ay, opo. Kapag medyo na-delay lang na ilang segundo, kinukol na attention ko niyan, Director, bakit na-delay na ilang segundo? Ayan. Lakay Deo, kasi matino, mahusay, maaasahan. Kung maaasahan naman ang ating Secretary Benhar Abalos, siyempre, maging ang institusyon kasama ng Emergency 911, dapat maaasahan na kailangan nating sumagot, diba? Kailangan nating tanggapin yung tawag kasi
lahat ng calls opportunity to act sa public service. Okay, Director Francis Fajardo, pagka halimbawa may mga nangyaring krimen, hold-upan na ganyan, hold-upan o kaya baril na halimbawa, sinong re-responde kung itinawag sa 911? Police ba o barangay? Sino ang tinatawagan ng 911 na mag-responde sa ganitong insidente ng mga krimen? Tama po, Kadeo. Kung matatandaan natin yung balita nung nakaraan, nung merong hold-upan sa 7-Eleven sa Quezon City, ngayon ay tumawag agad yung nakakita nung may pumasok. Tinawag sa 911, ora mismo na-respondihan ng QCPD itong pangloloob sa 7-Eleven. Nahuli, Kadeo. Wow, ang galing Ayan, gaano kabilis yan, Director Fajardo? Kung natawagan agad ang 911, siguro mga 3 to 5 or up to 7 minutes yan, Kadeo, marirespondihan natin yan. Paano kung peak hour? Halimbawa, may nasagasaang nagbumotor sa EDSA. Ayan, grabe ang traffic dyan. Ayan, paano ginagawa natin para mabilis ang responde? Tulad nga po ng sinabi ng mahal nating secretary na gusto niya kapag mga ganyan sa EDSA at traffic, gusto niya itong mga Bureau of Fire o yung mga BFP natin, yung mga nurses, ay mayroong motorcycle unit na mga re-responde. Bago dumating yung mga emergency ambulance, ay nandun na yung mga motorista o yung nurses natin sa BFP na nakamotor. Ayan. Yusek, meron pang tanong dito sa ating DILG Barangay. Ano daw ang announcement pala ito? Ayan. Okay. So, ano pa ang dapat natin malaman, Yusek, kay Director Francis Fajardo ng DILG Emergency 911. Meron palang ganyan, akala natin wala na. Oo. Baka pwedeng i-enlighten natin ang mga tagapakinig kung to be patient kung sakaling medyo matagal yung response time kasi queuing system pala. Director Francis, please. Yes po, Yusek. Dito po sa mga tumatawag natin, mga kababayan, minsan talagang pag peak hours at nagsunod-sunod ang tawag, meron tayong queuing system na tinatawag. Kung sino ang unang tumawag, nakapila. Kapag lahat ng mga emergency telecommunicators natin ay may kausap, nakapila sila. Pero once na nababa na ng isang emergency telecommunicators natin, pumapasok lahat na nakapila. Ayan. Talagang nasasagot natin lahat ng tawag. Talagang it's a matter of time. Kung talagang nationwide kasi Kadeo Kaya talagang kailangan natin ng additional manpower dito. Isang tanong na lang, Kuya Francis, ayan halimbawa, ito bang 911, ito ba ay nasa Metro Manila lamang ba ito? Nationwide ba ito? Katulad nito, ayan, nag-aalburuto ang Bulkang Taal. Kailangan may mga evacuate na mga kababayan natin doon. Ayan, ito bang pagtawag sa 911 ay nationwide po ba ito, Director Fajardo, sir? Opo. Nationwide po ito. Tulad ng ganyan, may emergency, sumabog ang bulkan. Pag may tumawag dito sa vicinity ng Tagaytay or what, dinidispatch agad natin yan sa MDR-RMO nila. Ayun. Para mapuntahan kung sino man ang nangangailangan ng emergency assistance. Dinidispatch agad natin. Speaking of mga ganyan, so ang Bagyong Julian. Ayan, Bagyong Julian. Kumusta po ang ating mga taga-norte naman? Ayan, taga-Batanes, Cagayan. Oo. Abot din doon, Director Francis Fajardo, sir. Yes po, Lakay. Abot na abot po yan mula Luzon, Mindanao. Abot na abot, Apari hanggang Huluyan. Ayan, mula Apari hanggang Tawi-Tawi, ika nga. Ayan. Naku, maraming salamat, Director Francis Fajardo. Ayan, butit naging guest natin. Di natin alam na meron palang 911 dito. Akala natin 911 lang sa Amerika. Ayan, matagal natin di narinig ang 911. Kaya nga, ang ibig sabihin yan, Director Francis, kailangang ipaalam natin ang kahalagahan ng 911, ang mga operational mechanism nito, lalong-lalo na ang kahalagahan ng 911 sa ating mga households. Yes po, tama po. Oo. So, siguro matutulungan tayo ng PNP, ng BFP at ang ating mga lokal na pamahalaan. Yes po. Maraming salamat, Kuya Francis Fajardo, ang Executive Director ng DILG Emergency 911. Anong klase man ng emergency? Ayan, pwede po niyong tawagan 911. Maging sa probinsya, ayan, sila po ay tutugon. Pero Lakay, din may technique
Ano? Kung gusto lang mas mabilis sa 911 na yan, I think dial 1 for police assistance. Ganun ba? Tama po. Meron tayong inilunsad na PNP Revitalize System kung tawagin. Ito yung inilunsad ni Secretary Benhar Abalos na meron ng IVRS. Mas mabilis na ngayon. Pag tumawag ka ng 911, if you need police assistance, maririnig mo doon is press 1, mariredirect o marireroute agad yan sa command center ng Camp Crame 911. Nakita mo naman. May phobia ako sa press 1. Ayan, if you want talk to the operator, press 0. Ayan, press 1 0. Ang tagal, naubos na yung load mo. Ayan, wala pa rin sumasagot. Hindi ba ganyan yan, Director Francis? Baka mamaya parang sa mga sa mga credit card o kaya mga di ba? Pagka magtanong kang ganyan, Diyos ko, maubos na yung load mo, hindi ka pa sinasagot. Opo, dito po, iba, dahil lang system na ginagamit natin dito ay yung US 911 at nag-donate sa atin yan. Kaya nung inilunsad natin yan at yung isang kaibigan natin sa media ang sumubok, within ilang segundo lang nasagot. Pag press 1, nasagot agad ang kanilang tawag. Galing. Maraming salamat, Kuyang Francis Fajardo, ang Executive Director ng DILG Emergency 911. At maraming salamat kay Secretary Benhar Abalos dahil pinupok niya si Director Francis para talagang gumana itong press 1 for police assistance. Ayan. Anyway, maraming salamat po, Director Francis Fajardo. At sa ating mga kasamahan, maraming salamat po sa pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Yusek? Yes! At syempre, Barangay Assembly Day na naman sa October. Syempre, nakalinya ito sa ating pagpapahalaga sa boses ng mga mamamayan at pagpapahalaga sa kanilang karapatan, makibahagi sa mga Barangay Day Assemblies nationwide ngayong Oktobre. Sa ngalan po ng ating umaaksyon at talagang nagmamahal naman sa mga mamamayang Pilipino, Secretary Benhar Abalos, Odi Pasaraba, naglilingkod. Ayan. Antabayan po niyo ang update kaugnay sa pag-aalburuto ng Bulkang Taal ngayon lamang po mula sa Feebles at syempre magandang hapon sa mga taga Quirino. Ayan, sabi natin bubit sa Quirino ba't di binabanggit nila kay? Ayan, Dark Horse, si Governor Dax Cua bilang DILG Secretary. O, kita mo. Dami mong alam, Lakay Deo, Alam mo naman yung mga bubit Yusek nationwide dyan, Wow. Ano yun? Minessage sa'yo? Tinext dito. Ako naman po, si Dayo Makalma at magandang hapon sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhar Abalos at Lakay Mayor Deo Makalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.